Ngayong araw nga, samahan niyo ako kung paano nga ba nagsisimula at nagtatapos ang araw ko dito sa Canada. Nagsisimula yan sa pagpasok ko sa umaga. Ang pasok ko nga pala ay alas 6 ng umaga, kaya 5:30 pa lang ay umaalis na ako sa bahay. Pagtapos nga ay pauwi na ako dahil nga bawal ang kumuha ng video during working hours. Kaya wala akong nakuha kahit isang clip. Ang pasok ko nga pala ay alas 6 ng umaga hanggang 2:30 ng tanghali. Dito nga pala sa trabaho ko ay bawal sumobra sa oras. Dapat ay bago matapos ang shift mo ay nakaabang ka na doon sa pag-time out. Dahil pagka lumampas ka ng 10 minutes sa duty mo ay tatanungin ka na kung bakit ka sumobra at hihingian ka ng explanation letter kung bakit ka sumobra sa oras. Tulad nga ng nabanggit ko sa mga nakaraang kong video, ang binabayaran dito ay per oras. Kaya nga kahit may ginagawa ka pa, kailangan mo nang tumigil at ipagpatuloy na lang bukas. Kaya kung ayaw mo mag-explain or gumawa ng explanation letter, saktuhan na lang din yung pag-uwi mo. Kumbaga walang sobra o walang kulang. Dito nga sa Canada ay hindi ka basta-basta pwedeng tumawid. May pinipindot para makatawid ka doon sa kabilang side. Medyo malapit na nga ako sa superstore, kung saan bibili ako ng maiuulam. Day off ko din kasi bukas, kaya kailangan ko magluto. Pag nagde-day off nga ako, ay nagluluto ako ng dalawang klase ng ulam. Tapos ay nilalagay ko na lang sa Tupperware. Tapos ilalagay sa ref. Para pagka uwi ko galing trabaho, iinit ko na lang yung ulam. Tapos magsasaing na lang din ako. Isang beses nga lang pala akong kumakain ng rice simula nung nagpunta ako dito. Dahil nga para sa akin ay hindi sapat yung 30 minutes na lunch break. Kaya hindi na lang din ako nagbabaon kasi yung pagpapainit pa lang sa microwave, napakatagal na. Yung nakikita nyong building na kulay gray na yan, iyan yung pinakasinihan dito sa Canada. Ang kaharap niyan ay yung mismong superstore na isang tawid lang mula sa bahay ko naman. Bahay ko o yung inuupahan pala. Sa panahon nga dito, medyo mainit na rin. Pero ang init dito, hindi ka naman maglalakit ng malala. Habang naglalakad nga ako, bigla akong naisip yung about sa knowledge test. Dahil nga sa pagkakaalam ko, once na ipasa mo yung knowledge test na yon, ay mag-iintay ka pa ng 1 taon bago mo magamit yung pinaka-driver license na yon. At kailangan mo magpa-test sa road test. Kung kaya mo ba na maging responsableng driver, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Pagre-ready na rin to para pagdating ng family ko dito, kahit papano, meron kaming masasakyan at maipapasyal ko sila. Habang naglalakad nga ako, iniisip ko na kung ano nga bang luto ang gagawin ko. At kung ano ba talaga ang uulamin ko ngayong araw. Madaming ang mura dito sa superstore. Pero marami rin yung mapapamura ka sa presyo. Lalong-lalo na yung mga Filipino products. May nakita nga akong kangkong na ang presyo ay $10. Gusto ko sanang magsinigang. Kaso nung nakita ko yung kangkong na $10, naisip ko wag na lang pala. Kaya nag-ikot-ikot na lang ako kung ano yung pwede kong may ulam or yung mga instant na ulam. Meron nga rin dito na roasted chicken. Kaso tuwing bumibili ko ng roasted chicken, hindi ko rin naman nauubos. Kaya yung iba natatapon na lang kasi nai-stack lang naman sa ref. Bihira na lang akong kumain ng manok. Dahil simula nung dumating ako dito, hindi na ako ulit bumili ng chicken. Hindi naman halata na galing ako ng Saudi, kaya puro pork yung nagiging ulam ko. Pagtapos nga ay habang naglalakad ako, tumitingin-tingin ako sa mga paligid. Tapos may bigla akong nakita. Nakakita ako ng mga nuggets or mga chicken na ready to fry na. Kaso parang nagdadalawang isip ako. Kasi kahit naka-sale na, medyo mataas pa rin o medyo mahal pa rin yung presyo. Dito nga sa Canada, pag nakita mo yung presyo sa mga grocery, mag-expect ka pa ng additional tax. Dahil wala pang tax yung mga nakalagay na presyo doon sa grocery. Pagtapos nga ay nakita ko naka-sale itong pork na napakalaki. Ilang putahe na nga yung magagawa ko sa nabili kong pork. Ang susunod ko naman na naisip ay yung mga rekado o yung mga ilalagay ko sa mga lulutuin ko. Pakay ko nga lang naman talaga dito ay isang ulam o yung ready to eat na ulam. Para pag uwi ko, kakain na lang ako. Kaso mukhang malabong mangyari. Dahil nga sa pag-ikot-ikot ko, kung ano-ano na naman yung nakita ko. Nakabili na nga yata ako ng pang 3 araw na ulam. Pero okay na din. Mga naka-sale naman para kahit hindi na ako bumalik-balik dito sa superstore. Ang pagbili ko nga ng grocery ay hindi maramihan dahil nga sobrang lapit lang naman ng superstore. Kaya hindi na rin ako masyadong nag-i-stock ng pagkain.
Kasi anytime naman, pwede naman akong pumunta. May nakita nga rin pala akong fishball. Medyo parang gusto ko nga, pero pinigilan ko na lang din yung sarili ko. Dahil nga napakamahal. At pagtapos nga, umuwi na ako. Napakaswerte ko lang talaga na napakalapit ng Superstore dito sa bahay na tinutuluyan ko. May mga kakilala rin kasi ako na nandito sa Canada, pero nandun sila sa province mismo. Ang sabi nga nila, isang beses lang sila sa isang linggo kung makapamili. At pag namili pa sila, sobrang dami na. Dahil nakikisabay lang sila sa mga kaibigan nila na may sasakyan. Kaya hindi porket nasa Canada, napakasarap na talaga ng buhay. May kanya-kanya pa rin talagang isipin. At kung mapapansin nyo nga dito sa kwarto ko, ay napakakalat na naman. Dahil nga pumasok na naman ako ng straight na 5 araw. Kaya naipon na naman yung kalat. Tuwing day off lang naman kasi talaga ako nakakapagligpit. Tapos na naman nga ang isang buong araw. Gantong sistema lang naman umiikot ang isang buong araw. Pero mababago siguro to pag nag-winter naman. Maaari kasing mabago yung oras ng pasok namin pag nag-winter. Magbabase sila sa magiging forecast ng weather. Pero okay na din, aangal ka pa ba sa 8 hours a day lang at 5 araw sa isang linggo? Tapos 2 araw pa yung day off mo.